Alas 12 na ng tanghali, hindi pa rin nag-aalmusal ang 12 anak ni Frida. Tila sanay na sila sa ganito, gumigising ng walang laman ng tiyan. Hinihintay na lang nila hanggang oras na ng pananghalian. Napakahalaga na mga punong ito para sa pamilya ni Frida. Dito kasi madalas nang gagaling ang pananghalian ng buong mag-anak. Kahit tinog sa pilit, papatumbahin na ang puno ng saging. May makain lang ang kanyang pamilya. Maswerte na po minsan ang dumalawa kaming beses kumain sa isang araw ng kanin. Sige, magbalat na kayo. Konting sausaw lang sa asin, sold na ang mga bata. Suntok sa buwan kung kumita sa pa-extra-extra sa construction ang padre de pamilya na si Carlos. Kaya mas madalas ang 14 na miyembro ng kanilang pamilya umaasa na lang sa kanilang sagingan. Pag wala naman po, gagawa namin ng paraan. Kagaya ng puputol kami ng saging. Kung may mga saging po kami dyan magulang na. Malaki-laki rin ang pagsisisi ni Frida dahil umabot ng ganong kalaki ang kanyang pamilya. Nakakonsensya po. Kumbaga sa ano, kasi sa dami nila, parang hindi ko maibigay lahat. Kaya ang ibang mga anak kailangang kumayod para man lang makapaghapunan sila. Sa papel, plastik at bakal nakasalalay ang sunod nilang kakainin. Nang ipakilo. 1 kilo. So magkano yung makukuha ng mga bata? 9 po at saka 4 yung karton. Masaya na rin sila dahil siguradong may maihahanda na silang kanin mamaya sa mesa. Sinasalamin ng pamilya ni Frida ang lumalalang sitwasyon ng populasyon sa ating bansa. May 10 milyong tao sa Metro Manila, 2 milyon sa kanila gutom. Population is also highly correlated to hunger. Itong statistics na ginawa ng NSCB, kung family size is 4, ang hunger incidence is about 5.6%. Pero kung family size mo, including parents, is 9, hunger incidence jumps up to 30.6%. At very, very clear ang correlation between hunger incidence at family size. Ang mga tulad ni Frida, kulang sa kaalaman sa family planning kaya lumaki ng lumaki ang pamilya. Dati po sa family planning, may nag-advise din po sa akin, kaya lang may gwaiter po ako eh. May gwaiter. Kaya baling daw pwede sa pills. Tsaka parang takot din po ako gumamit ng pangontra sa pag-anak. Ang problema ng populasyon, also ang challenge dyan is really education and information. Pero to make an informed choice, kailangan alam ng mga tao kung ano ang issue dyan. Bilang tugon ng gobyerno sa problema ng gutom, itinatag ang Medium-Term Philippine Plan of Action for Nutrition o MTP PAN para sa taong 2005 hanggang taong 2010. Mahigit 77 bilyong piso rito inilaan sa Food for School program o yung pagbibigay ng 5 kilong bigas sa bawat bata sa kinder at grade 1 lamang. Ang grade 1 na anak ni Frida nakatatanggap na ng 5 kilong bigas kada linggo, pero sa dami nila, inabot lang ng 4 na saing ito. 2 araw lang, ubos na. Pero maswerte si Frida na may natatanggap siyang tulong dahil ang pamilya ni Virginia wala talagang makain. Kaya't mga tirang ulam mula sa basura ang kinakain ng kanyang pamilya. Maipsan lang ang kanilang kumakalam na sikmura. Masama ho talaga, kaya lang ho sa kawalan napipilitang kumain. Maging kasuklam-suklam man ang pagkain ng basura para sa iba, para kina Virginia, lamang tiyan na rin ito. Dahil sa hirap kung ano-ano na ang kinakain ng ilang mga Pilipino, basta't magkalaman lang ang sikmura.
Si Adolfo, isang mangingisda. Ang kita niyang 20 hanggang 100 piso kada araw. Hindi magkasya-kasya sa 6 niyang anak. Habang palaki ng palaki yung pamilya ko, palaki ng palaki din yung ano rin, gastos ika kung tawagin. Dahil kung nga, kung tutuusin talaga sa 1 kilo, kulang talaga sa amin eh. Isang kainan lang yan. Si Ariel, ang kanilang bunso, ang higit na nakadarama ng hirap ng kanilang pamilya. Si Ariel, 2 taong gulang, ang bunso ni na Aling Analisa ay may TB at malnourished at sa mga sandaling ito, walang kasiguruduhan, walang kaalaman kung paano siya magagamot. Wala nang ang gamot si Ariel, wala pa siyang maayos na pagkain. Sa kagipitan kasi, butete o isang isdang nakalalason ang kanilang kinakain. Ayaw ko kung totoo yung sabi nila na nakalason daw. Pero awa naman ng Diyos eh. Hindi naman ako na ano. Tsaka marami na rin kumakain din na taga rito. Pag nagkakasakit yung mga anak Ang kanyang asawang si Annie Risa naman, iba ang inaalala. Ang kalagayan ng sanggol sa kanyang sinapupunan. hindi ko ba inaalala kung paano nyo papakainin yung 7 anak nyo? Naalala rin pala kayo, nalalamutan ko nga. Ang lumolobong populasyon ang isa sa pinakamalaking dahilan ng gutom sa bansa. Pero hanggang ngayon, tila hindi pa rin malinaw ang posisyon ng gobyerno tungkol sa contraceptives na sinasabing solusyon sa pagkontrol ng populasyon. Ang simbahan, marin din itong tinututulan. Tingin ko ang main responsibility niyan are LGUs at DOH. They should coordinate. No? At siguro naman ang simbahan, since they oppose artificial birth control, they should also help teach their parishioners on how to reduce family size or to keep family size from growing through their natural methods. At kung hindi ito agad na matutugunan, tiyak marami pang Pilipinong isisilang ng kumakalam ang sikmura.